Good morning, tropa. Kumusta, tropa? Kumusta kayo dyan, tropa? Sa mga nagsasabing big time na ako. Tropa, ito. Diba? Gamitin mo yung sentido common mo. Yan, tawag dun. Sentido common. Hindi naman lahat ng tao na nakikita niyo sa social media ng post, pipe ng pipe. Siyempre, online seller kami. Kailangan namin yun. Tsaka sa mga nagsasabing marami akong pera. Pre, puking... What? Shit. 4 tong anak ko, pre. Magka-college na nga ang anak ko eh. Diba? Kaya gamitin nyo naman yung sentido common nyo. Diba? Nagsasabing marami akong pera. Pre, bago ko namang kinikita yung pera ko, pukiningin na. Di nyo alam kung anong hirap pinaabot bago kumita ng pera. Tapos pambabayad lang ng bahay, kuryente, tubig, pagkain. Ano sa anak. 4 tong anak ko, pre. Minimum na anak, 3 lang, pre. Kung akin, 4 eh. Diba? Tapos nakikita nyo ngayon kung grabe nyo ako tignan na marami akong pera. Sa mga hindi ko napapautang dyan na tropa. Pre, pasensya na kayo ha. Kasi kung kinikita ko, pre, sapat lang halos. Kulang pa nga eh. Diba? Kaya hindi ko kayo napapahiram. Malapit kayo sa akin. Wala ako may pahiram sa inyo. Parang dating sa inyo, parang tingin nyo, may habang ako, ganun. Tangina, post ka nga ng post sa social media ng ganyan, tapos ganun. Siyempre, online seller kami. Kailangan namin magpatunay na meron kaming binibentang ganun. Marami kami nabibentang ganyan. Online seller kami, paano kami may kilala kung hindi namin gagawin yun, di ba? Kaya kung tropa, lumalapit ka sa akin, tapos hindi kita napagbigyan. Pasensya ka na, pre. Malaki rin yung pangangailangan ko. Diba? Kaya naman kita tulungan eh. Basta pagdating sa pera, iba yun, pre. Baka sa ibang tulong may magawa ako, diba? Pero kung sabihin mo sa pera, kailangan ko din yung pre. 4 tong anak ko. Yung 3 dun, puta, magka-college na. Sunod-sunod yun. 18, 17, ta 16. Kaya sunod-sunod yun na magka-college na. Diba? Hirap ng buhay, pre. Kasi ako wala na ako sa ng yabangan. Sa papormahan, ganun. Sa bilian ng kung ano-ano. Yun yung pre. Hindi ako bumibili ng mga gamit ko sa sarili. Hindi nga ako makabili ng bago kong brief. Pero nagtitinda ako ng brief. Hindi nga ako makabili nun eh. Kasi pre, kung ganito kasing estado ng buhay natin, pamilya na tayo, pre. Pamilya na importante sa atin. Baliwala na lahat. Basta magawa mo na lang lahat ng gagawin mo para sa anak mo. Makapagtapos ang anak mo, kung ano man mangyari, binigay mo sa anak mo dapat mong ibigay sa anak mo. Ngayon, kung magkakaroon man sila ng problema, o darating ang balang araw na sila nang lumilipad, diskarte na nila yun. Doon naman nila gagamitin ng diskarte. Di ba? Kaya pinapaaral kayo ng mga magulang nyo. Dahil balang araw, didiskarte naman kayo. Kaya kayo pinag-aral para lahat alam nyo. Di ba? Bago kayo bibitawan ng magulang nyo. Doon nyo palang masasabing, salamat po sa magulang, di ba? Kaya pinag-aral kasi ganun. Ganun talaga. Gusto ng mga magulang na merong kamarating sa buhay. Lahat naman tayo, pre, ganun ang pangarap natin sa anak natin, di ba? Yung maging matuwid ang buhay ng anak natin, di ba? Nandun na ako sa part na nandun, pre. Magulang na ako eh. Wala na ako sa inuman, sa tambayan, sa pasikatan ng kung ano, di ba? Payabangan ng kung anong meron. Wala na ako sa ganung part, pre. Nandun na tayo sa part na magulang tayo.
Na tayo na ngayon ng magulang, hindi na tayong anak. Hindi na tayo basta-basta anak, di ba? Magulang na rin tayo. Kaya dyan sa mga bata, mga bagong henerasyon, pakinggan nyo to. Para sa inyo to. Kaya kayo pinag-aaral ng magulang nyo dahil gusto nila makapagtapos kayo. Balang araw, yung discarding sinasabi nyo, gagawin nyo yun. Pagkatapos nyo mag-aral. Pag-aaral nyo, tapos ka, tapos madiskarte ka. Ako nagsasabi sa'yo, pre, sandali lang ang pera. Ganun dumiskarte. Ganun magturo sa mga anak kung paano gagawin nila sa buhay. Lalo na mga batang nawawalan ng gana pumasok. Gusto kumita na lang agad ng pera. Madali lang kumita ng pera, pre. Di mo lang alam kung paano mo gagamitin. Diba? Kaya pinipilit kayo mag-aral, makapagtapos. Kasi balang araw, gagamitin yun, diskarte naman. Yun yung real talk. Para sa mga anak na nakikinig sa magulang. Ganun. Kung hindi nila masabi sa anak nila, ito yun, pre. Yan yung panoorin nyo to. Kung mga gusto nyo sabihin sa anak nyo na hindi nyo masabi kasi syempre nahihiyarin kayo di ba? Minsan nga tanginan yun ikaw pa mahihiya sa anak mo ganun talaga. Ganun na talaga panahon ngayon. Iba na. Di ba? Hindi na katulad dati na pukiningin na manonood ka lang ng cartoons, tutulog ka. Kaya pala ginagawa tayong ganun dati ng mga lola natin. Tatay, nanay natin, di ba? Kasi balang araw, pagod ka. Mapapagod ka pala. Kaya pala ginawa-gawa ng lola at nanay natin yung mga ganun. Patutulogin tayo sa tanghali, pakakainin tayo sa tamang oras, nakakain tayo sabay-sabay kasi balang araw hindi na pala natin magagawa yun. Di ba? Yung mga ganung bagay. Yun yung makaka-realize mo na tangina mali pala ako nun. Dapat ganito pala, dapat ganun pala. Kaya nasasabi ng iba, puta, nasa uli na akong pagsisisi. Di ba? Kasi dapat kasi yung mindset ng tao ngayon. Look forward, pre. Kung anong mangyayari bukas, dapat doon ka nakatingin. Kasi kung mangyayari ngayon, di mo alam mangyayari ngayon. Kahit bukas, di mo alam mangyayari. Di ba? Kaya dapat, tumingin ka naman na dahil sa nagagawa mo ngayon, nagagampanan mo ngayon, tumingin ka naman dun sa susunod na araw. Sa mga susunod pang araw. Susunod na ano pa? Diba? Ang daming susunod, diba? Yun. Daming susunod, Di ako, yun lang. Real talk talaga yun, pre. Yung sinasabi ko. Kasi wala na ako sa part na nasa yabangan o angasan, diba? Maangas na ako, mayabang na ako Nandun na ako sa part na magulang naman ako, pre. Yung ibang vlogger naman kasi kaya ganun. Lahat naman halos ng vlogger, isa lang anak, dalawa lang anak. O yung iba, wala nga anak Kaya nga ganun magpa-hype, payabang ng payabang. Lalo na yung kalbo. Yung ganun, diba? Dalawa pa bebot, pre. Hindi, siguro wala pa kasi sa isip niya na ganun na magkakaroon siya ng supling na lalaki din na balang araw puta magiging anak. Wala pa sa isip ni ganun yun ay banggitin baka sabihin baka nangina basta ako yun sa mga payo din tayo papayuhan natin yung mga bata na yan na hindi nila alam mong gagawin. Lalo nung kasama ko si Utoy walang tinapos yun. Kaya nga tinuturuan ko siya kung paano gagawin niya. Kaya sinasabihan ko siya lagi ng sinasabihan ng ganun, Toy, ganito gagawin mo, Toy, ganito gagawin mo, Toy, ganyan gagawin mo, Toy. Kasi balang araw, pre, pag hindi mo pinagsabihan ng mga ganyang batang walang tinapos, wala, pre. Wala, maliligaw ng landas yan, pre. Laking Maynila ako, putang ina, alam ko na yung ganung galawan. Diba? Lumaki tayo sa mga pisikalan. Lumaki tayo dun sa magulong street. Lalo na rito sa Escobal. Magulo rito. Ako nagsasabi sa inyo, bata pa lang ako, puta. May nakikita na ako nagsisigawan. Mamaya-maya nagbabatuan na. Mamaya-maya may mga pulis na.
May hinuhuli na rin, mga pinsang ko, hinuhuli na. Ganun pre, ganun ako lumaki. Lumaki ako sa marahas. Lumaki ako sa marahas, lalo na mga taga-Pasay, na taga-Escobal. Sila talaga ang mga magpapatunay na marahas dati. Kung gaano karahas dati. Ng mga gangster, ng mga tambay-tambay, ng mga nag-ano. Dati po iniinom lang ang gin eh. 4 cantos pa nga eh. Puta, iniinom lang ganun sa karsada eh. Diba? O ngayon iba na. Diba? May mga nagiinom pa rin, may mga nag-ano pa rin. Pero hindi na ganun, hindi na wild katulad dati. Na talagang puta, pagsapit ng gabi, puta, asahan mo na eh. Naghisigawan, nagbabatuan, di ba? Ganun dati dito sa Maynila, pre. Sa mga hindi na lumaki sa Maynila, ng mga bagong henerasyon ngayon sa Maynila, pre, ganun yung henerasyon dati. Kung dati, hiningining eh. Dati nga, pinsan ko eh. Ito real talk to. Dati pinsan ko, bata pa ako. Nakita ko, may nagyosi dun sa may gilid. Puto, biglang sinaksak sa tuhod, pre. Biglang sinaksak sa tuhod eh. Saksakan silang dalawa eh. Takbo ko sa loob eh. Di ganun talaga dati, ganun ka-physical dati. Kaya ngayon, swerte kayo mga bagong bata. Hindi na physical ngayon masyado. Mga magulang nyo, puta, hindi na nga kayo pinapalo eh. Face on the wall. Di ba? Anong pag-ano yun? Face on the wall? Yun. Mukha kang tanga dun. Yun na lang yung sasabihin sa'yo ng magulang mo. Pero dati marahas. Sabi ko sa inyo, pre. Marahas. Nangaroling ako. Pucha. Nangaroling ako doon lang sa may City Hall lang. Pre, kasama kong tropa ko. Puta, binugbog ako ng magulang ko ah. Yung karahas dati. Hindi, marahas talaga dati. Ako nagsasabi sa mga kabataan ngayon, marahas dati. Iba na ngayon. Yung mga nagpapalaki sa inyo, magulang nyo. Pre, sanay na sa gulo yan. Kaya nga, dinidiretso buhay nyo yan eh. Kasi sanay na sa gulo yung mga yan. Sanay na sa kung anong meron yan. Di ba? Kaya kayo, kung makikinig kayo, ito pakinggan nyo. Di ba? Mag-aral kayo maigi. Tapos yung mag-aral, bago kayo dumiskarte. Huwag kayong basta didiskarte kayo agad. Naku po. Pre, gulo yung buhay mo. Ako nagsasabi sa'yo. Balang araw, sisisihin mo din yung sarili mo. Tama ang sabi nila ng papa. Tama ang sabi nila mama. Mag-aaral kami, magtapos kami. Kasi, balang araw, gagamitin mo yun eh. Yung pinag-aralan mo. Magagamit mo yun. Yun yung malaking learn na lesson na natutunan mo. Kaya kayo, pilitin nyo makapagtapos kayo, mga bagong henerasyon. Pilitin nyo makapagtapos kayo. Tsaka na kayo didiskarte pag natapos na kayo. Di ba? Tsaka nyo gamitin ng mga pinag-aralan nyo. Yun yung tinatawag na diskarte. Hindi ka tulad namin. Tulad ko, hindi ako napagtapos. High school grad lang ako. Kaya pucha, pinilit ko kung nasan man ako ngayon. Hinahanap ko talaga kung paano maging magulang. Paano kung bibigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Kaya pinipilit ko sila magtapos. Tinasabi ko lagi sa kanila, magtapos kayo. Yun lang talaga. Yun lang talaga na re-request ko sa kanila. Na magtapos sila. Yun lang sinasabi ko kasi balang araw, yung diskarte, gagawin naman nila yun eh. Di ba? Kiningin hindi porkit high school graduate ka, puta. Gagawa ka na agad ng pera. Intindihin mo muna ang inabukasan mo bago yung mag-aaroon ka ng pera. Kiningin daig ka naman ng matalinong madiskarte. Kaya ka nga pinag-aral eh. Pinag-aaral ka para sa susunod na generasyon, didiskarte ka naman. Paulit-ulit na lang ako. Mukha akong tanga. Kaya hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya Bry na nagpapayong larga, iho,